Kabanata 3511. Walang pinag-aralan. Mukhang nanunuya si Grand Emperor Rowan. Ang pinakamalakas na mata sa kaharian ng Budismo ay ang mata ni Samsara. Nakikita nito ang nakaraan, hinaharap, nakaraang buhay, kasalukuyang buhay, katapatan, at kasinungalingan. Maaari nitong durugan ang kasamaan, alisin ang masasamang espiritu at pumatay sa malalayong tao. Napakalakas ba nito? Ito ay peke, hindi ba? Nakikita pa nga nito ang nakaraan at kasalukuyang buhay. Saan ba itong samsara ay? Yung mata ko. Yung sayo. Natigilan si Alex. You have the eye of samsara. Tumango si Grand Emperor Rowan. Pagkatapos, galit na galit siyang tumingin sa dalawang amo na naggalugad sa labas. Aalis sila sa loob ng half minutes. Really? Babalik sila after 5 minutes. Mabilis na lumipas ang 1 minuto at kalahati. Oo naman, si Bridon at ang Black Dragon Chief ay umalis sa pagkabigo at nawala sa isang iglap. Naghintay pa silang dalawa ng 5 minuto at nakita nilang tahimik na muling lumitaw ang 2 taong iyon. Nakapagtataka, napaka-punctual nila. Nagulat si Alex, ngunit sa wakas ay nalaman niyang may daya ang kanyang biyenan. Hindi ipinagmalaki ni Grand Emperor Rowan ang pagiging numero 1 tao sa 10 milenyo na ang nakalipas. Siya, kasama si Alex, ay maaari pang magtago sa ilalim ng ilong ng mga kalaban gamit ang trick na ito ng mag-isa. Bilang resulta, ang parehong Onion powerhouses ay nabigo na mahanap ang mga ito, isang insidente na sapat upang gawin siyang isang maalamat na tao. Parang med na kinailangan ni Alex na suriin muli ang kanyang pananaw sa katamtamang biyenang ito. Bravo! Bravo! Biyenan, ang galing mo talaga. Pagkatapos ng isang post, nagpatuloy siya, Sa pamamagitan ng paraan na ito, biyenan, paano ka nakapasok? Nasaan ang iba? Nakita ko kanina si Empress Gast. Pagkasabi niya nun ay biglang natauhan si Alex. Oh crap! Si Empress at si Bea ay nasa loob ng Witch Essence. Dahil hindi ako mahahanap ng dalawang iyon, tiyak na babalik sila at hahanapin sila. Malalagay sila sa panganib. Biyenan, namarkahan na ako ng 2 lalaking iyon. Kailangan ko silang pigilan. May paraan ka ba? Nakakunot ang noo ni Grand Emperor Rowan habang sinabi, ang 2 lalaking iyon ay hindi magbabante kung bibigyan mo ako ng oras, ngunit ngayon. Makatakas lang tayo. Nagulat si Alex, father-in-law, ang 2 lalaking iyon ay nasa Advanced Onion Realm, na isang mas malaki at mas malakas na kaharian kaysa sa Dominant Realm. Bukod dito, ang bawat kaharian ay hahatiin sa 99 na antas, simula sa Dominant Realm. Ang pakikitungo sa kanila ay hindi magiging madali. Biyenan, anong kaharian mo ngayon? Ika-80 antas sa Dominant Realm. Holy crap! Hindi ka nakarating sa Dominant Realm noon, di ba? Iyon ay dahil ako ay isang purong tao. Kailangang taglayin ng isang tao ang sinaunang dugo ng witch upang maabot ang Dominant Realm sa sinaunang daan, ngunit hindi ako. Sa makatuwid, pinigilan ako sa buong oras ngunit unti-unting naipon ang lakas. Iba kasi pagpunta ko dito. Pagpasok ko pa lang sa lugar na ito, nalampasan ko ang Dominant Realm, at ang aking lakas ay patuloy na tumaas. Pagkaraan ng isang paghinto, sinabi ni Grand Emperor Rowan, nakikita kong nakagawa ka ng malaking pag-unlad. Mas malakas ka kaysa dati. Ibang landas ang tinatahak mo, at hindi ko ito makita. Kahit na mayroon akong mata ni Samsara, I can't see through your fate. I wonder if the goddess of fate can. Pagkasabi noon, alam ni Alex na hindi na siya makakapagpatagal pa. Umalis siya sa force field sa tulong ng emperador. Sa sandaling iyon, talagang sumugod si Bridon at ang Black Dragon Chief sa Devil's Hill sa pagtatangkang guluhin sina Empress Gast at Bea. Gayunpaman, doon niya napansin na ang marka sa kay Alex muling lumitaw ang katawan. Nang maramdaman nila ay nasa lugar na kung saan sila naghanap kanina lang. Paanong nangyari, te?
Paano maglakas loob ang isang mahinang magkaroon ng kakayahan na humaharang sa ating banal na pakiramdam at may tatago ang kanyang sarili ng husto? Pabulin mo siya. Muli siyang hinabol ng dalawang tao. Si Grand Emperor Rowan ay nagpakita rin pagkatapos. Pagkatapos niyang lingunin, agad siyang nagpatawag ng dilaw na bandila, hinawakan si Alex, at tumalon doon. Ang watawat na iyon ay talagang isang kahangahangang artifact. Ito ay nakakagulat na mabilis sa ilalim ng dagat at direktang tumawid sa kalawakan. Mabilis silang hinabol ni Bridon at ng Black Dragon. Ang itim na dragon na iyon, sa partikular, ay maaaring maabot sila gamit ang kanyang mga kuko mula sa malayo at halos mahuli ang bandila. Nagalit si Grand Emperor Rowan. The Asterisk Man. How dare a Black Dragon show off in front of me? Tinira ko ang Black Dragon clan at pinugutan ng ulo ang maraming dragon noon. Siguradong papatayin ko siya bilang kapalit kapag nakipagkita sa akin ang main body ko. Napatulala si Alex. Yanan. Hindi ba ito ang iyong pangunahing katawan? Mukhang gulat na gulat si Alex. Ito kaya ang lakas ng isang walang katulad na sinaunang powerhouse. Maaari siyang gumawa ng avatar ayon sa gusto niya, pagkatapos ay lalabas at laganap. Pagamat hindi pa siya umabot sa punto ng pagtakbo, nagawa niyang pahirapan ang dalawang amo ng Onian sa pamamagitan ng pagtatago sa sarili. Ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng sinuman. Ang aking pangunahing katawan ay nasa sinaunang daan pa rin. Pananagutan ko lamang ang paglilinang at pakikipaglaban, samantalang ang aking pangunahing katawan ay namamahala sa mga usaping pag-ibig. Ang pagkakaroon ng napakaraming asawa ay makakaapekto lamang sa akin bilis ng pagguhit ng espada. Brat, marami ka ring babae. Gusto mo bang matutunan ang avatar skill na ito mula sa akin? Hindi nito pinababayaan ang paggawa. Making love affairs or cultivation. Kapag ang iyong avatar ay may mataas na paglilinang, ang paglilinang ng iyong pangunahing katawan ay tataas din. Kapag ang dalawa ay pinagsama, ang lakas ay lubos na magkakaisa. Nagulat si Alex. Marunong talaga ang matanda kung paano mag-enjoy. Nakakagulat. May naisip pa siyang ganito. Ay, gaya ng inaasahan, napilitan siyang gawin ito, kung walang pumipilit sa kanya, bakit kailangan niyang dumaan sa napakaraming problema? Yanan, ito talaga ang kailangan ko, kung willing kang turuan ako. Sige. Tuturuan kita pagkatapos patayin ang dalawang kulisap na iyon sa likuran natin. Pagkatapos lingunin, minonyebre ni Grand Emperor Rowan ang watawat at muling binilisan. Dumiretso sa mas malalim na kanal sa ilalim ng dagat, sinabi niya, tinangka ko lang ang panghuhula. Ang submarine canyon na ito ay magiging isang pinagpalang lugar para sa atin. Maaari nating patayin ang dalawang nakakainis na surot na iyon nang may malaking kapalaran dito, ngunit natatakot ako na mapahamak tayo pagkatapos makalabas sa canyon na ito. Yanan, tama ba ang panghuhula mo? Ang hirap talaga pakitunguhan ng dalawang yan. Parehas tayong mamamatay kapag naabutan talaga nila tayo. Bakit hindi tayo gumawa ng force field at magtago? Malamig na umungol si Grand Emperor Rowan. Ako ang marangal na sect master ng Stormer Sect. Paano ako hahabulin ng dalawang kulisap tulad ng isang kaawa-awang aso? Hindi yun bagay sa aking tao at estilo. Anong kinakatakutan mo? Ang isang tao ay dapat mamatay ng may dangal. Bumaba. Kinuha ng mahiwagang watawat ang dalawang tao at sumugod sa submarine canyon, ngunit sa sumunod na segundo, isang malakas na puwersa ng pagsipsap ang bumulwak, itinaas ang bandila, at malakas itong hinayla pababa. The Asterisk Man. What the hell? Tigaw ni Alex. Yanan, anong nangyayari? Pilasan mo at kontrolin mo ang bandila. Umiling si Grand Emperor Rowan. Hindi. Hindi ko ito makontrol. We can only go with the flow and with fortune. Pwede lang sundan natin ayon sa panghuhula, ang submarine canyon na ito ay ang ating sagradong lugar na may mahusay ng pag-aayos. Hintayin mo na lang na dumating sa atin ang pagkakataon. Well,
Baka mapahiya natin ang dalawang nakakainis na kulisap na iyon dahil sa kakaibang lugar na ito. Ang kanyang biyenan, na parang tubig, ay walang kinatatakutan. Naintindihan naman siya ni Alex pagkatapos mag-isip. The asterisk man. Isa ka lang avatar, isang pag-iral na katulad ng aking mirror image. Hindi man lang big deal kung mamatay ka, pero nasa eksena ang main body ko. Matatapos din ang lahat kung mamamatay ako. Gayunpaman, wala nang ibang paraan ngayon. Hindi napigilan ni Alex na hilahin siya ng puwersang iyon pababa. Pakiramdam niya ay hindi mabilang na mga mata ang nakatitig sa kanya sa proseso na nagpatayo ng kanyang mga balahibo. Tanong ni Alex, "Biyanan, baka may masama doon, di ba?" Tumango si Grand Emperor Rowan. Nararamdaman ko rin. Parang isang kumpol ng matandang babae na nakatingin sa puwet ko. May hindi tama. Tapos, tumangala siya. Nakita niya sina Bridon at Black Dragon Chief na nakarating sa gilid ng kanyan, ngunit hindi siya nang ahas na bumaba. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay tila ang Chaos Demon Realm doon. Bakit may gateway para sa ganito dito? Bridon Chase, ang puso ng Fiendlord ay nasa ibaba. Do you dare to go down and get it? Haha. What a joke. Why would I dare not do so? Pumaba na tayo. Chaos Demon Realm lang yan. Ako, Bridon Chase, and I will kill my way as usual. Black Dragon, I think you are old, at ang iyong katamtamang lakas. Mas mabuting pahalagahan mo ang iyong buhay. Bawas ang mamatay ka nang hindi sinasadya pagdating mo doon. Kapag nangyari iyon, magiging manggas ang iyong Black Dragon clan. May mga dahilan si Bridon para sabihin ang mga bagay na iyon. Alam ng lahat sa Chi Universe na ang mga Black Dragon ay magkasalungat sa Benares Dragons. Parehong Dragon Clan ay nakikipaglaban para sa lupaing ninuno sa loob ng mahigit 1,000,000 taon. Kinasusuklaman nila ang bawat isa-iba at makikipag-away kapag nagkita sila. Gayunpaman, ang kapangyarihan sa pagitan ng dalawang angkan ay medyo balanse. Ang Black Dragon Chief at ang Benares Dragon Chief ay may pinakamalakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban sa dalawang angkan, at sila ay magkatulad na antas. Sa makatuwid, ang lupaing ninuno ay nahahati sa dalawa. Gayunpaman, patuloy na sumiklab ang mga salungatan sa linya ng demarcation sa pagitan ng mga lupain dahil gusto ng lahat na kumuha ng kaunti pang lupain. Kaya naman, kung ang Black Dragon Chief ay namatay sa lugar na ito, ang Black Dragons ay hindi makakalaban sa Benares Dragons, at mawawala sa kanila ang kanilang ancestral land sa huli. Malamig na sumengot ang Black Dragon Chief, masyadong matagal na nangyari ang alitan sa lupaing ninuno. Mayroon akong Dragon Chief at ang alitan na ito kung makukuha ko ang puso ng Fiendlord. Ang Benares Dragon Chief. Makaluhad lang kanina. Handa akong kunin ang panganib na ito. Pagkasabi niya noon ay nanguna siya at tumalon pababa. Agad siyang napahawak sa mahiwagang puwersa sa ibaba at bumagsak. Pumaba ang mukha ni Bridon. Gusto niyang itaboy ang Black Dragon Chief noong una, ngunit hindi niya inaasahan na ang matandang nilalang na ito ay magiging determinado. Hindi rin niya mabitawan ang puso ng Fiendlord, ngunit ayaw niyang agawin muna ito ng matandang itim na dragon. Kaya naman, tumalon din siya agad. Hindi nagtagal pagkatapos tumalon ang dalawang iyon, tahimik na lumutang ang isang malaking barko sa malapit. Ang tumalon lang dito ay parang si Bridon Chase mula sa Thousand Sword Sect. Dito talaga makikita ang puso ng Fiendlord. Mukhang maswerte tayo. Sandali lang. Sa sandaling iyon, isang matandang babae ang nagunat ng kanyang kamay at tumingin sa madilim na submarine canyon. Pagkatapos ay sinabi niya, may mali sa lugar na ito. Napakaraming negatibong sama ng loob, Chi. Ang purong demonyong Chi ay dapat umiikot at hindi makakasakit ng sinuman kung ito talaga ang Chaos Demon Realm, ngunit ito. Lola, isa kang walang katulad na dalubhasa. Anumang panganib ay karaniwan sa harap mo. Napangiti ang isang dalaga sa barko habang sinusuyo ang matandang babae. Tama. Lola, lumuhad at magpapatirapo lang si Bridon Chase sa harap mo kung papasok ka. Paano siya magiging kwalipikado para makuha ang puso ng Fiendlord?
Dapat sa iyo ito, Lola. Naglalakad sa ere ang matandang babae at nasasarapan sa mga salitang iyon, ngunit pinaalalahanan pa rin niya ang mga ito. You should be careful. Naramdaman kong komplikado ang kanyen sa ibaba nito. Kasing simple ng Chaos Demon Realm, pero parang Primordial Cemetery. Primordial Cemetery. Ano yon? Hindi mo maiintindihan kahit ipaliwanag ko pa. Umaba ka at tingnan mo. Go! Ang malaking barko ay pinaandar at sumugod patungo sa kanyan. Ilang sandali pa, lumitaw ang puwersang iyon. Muli. Ang malaking barko ay gumuho at nagkawatak-watek sa ilalim mismo ng puwersang iyon. Hindi bababa sa 500 mga eksperto sa loob ay piniga. Ibinuka ng matandang babae ang kanyang mga kamay at sumigaw, huwag kang matakot. Paprotektahan ko kayong lahat. Pinoprotektahan niya ang isang malaking bula na bumabalot sa lahat dito na parang hadlang, ngunit sa sumunod na segundo, libo-libong hanging astral na batay sa batas ang lumitaw sa ibaba ng kanyen at binomba ang bula na parang patak ng ulan. Nabasag ang bula sa isang iglap lang. Mahigit kalahati ng mga tao ang nasugatan dahil sa pag-atake. Galit na galit ang matandang babae na ang kanyang mga mata ay malapit nang lumabas sa kanilang mga socket. Nang damilat siya gamit ang magkabilang mata, nalaman niyang ang mga tao sa ibaba ay hindi nasaktan at hindi nakagawa ng anumang pagtutol. Hindi siya gumawa ng ibang action and warn everyone quickly, don't move. Don't resist. Magpatuloy lamang sa pagbaba. Kasabay nito, ang maitim na demonyong Lotes sa loob ng katawan ni Alex ay biglang nagsabi sa kanya, mag-ingat ka. May mga primordial spirits dito. Tila ay mga patay na kaluluwa na isinakripisyo sa panahon ng dakilang digmaan sa pagitan ng mga primordial na Diyos at mga demonyo. Tila ay naging walang katulad na kakilakilabot ng mga demonyo sa espesyal na kapaligirang ito. Ang lugar na ito ay tiyak na isang nakakatakot na lugar. Hindi ko sila kayang sugpuin kahit sa demonyo kong katangian. Hindi ganoon ang iniisip ni Alex. Medyo kakaiba ang ekspresyon niya dahil parang may boses na tumatawag sa kanya pagkarating niya rito. Lalong tumindi ito. Boom! Tarat-tarat. Isang tunog. Kawakas, nawala na lang bigla ang puwersa sa katawan nila. Malakas na nahulog sina Alex at Grand Emperor Rowan. Nakabutihang palad, hindi sila namatay dahil puro tubig dagat ang nasa ibaba, ngunit sa sumunod na segundo, ang maitim na demonyong Lotes ay nagbabala, mag-ingat, sumigaw din si Grand Emperor Rowan at biglang sumuntok. Sa sandaling binigkas niya ang suntok, kumalat ang layuning pumatay sa lahat ng dako. Pumagsak ang mga bundok, nabasag ang lupa, at nahulog ang mga bituin. Ang momentum ay nakakagulat na mahusay, ngunit ito ay walang saysay. Invisible na kakilakilabot na nilalang na sinisingil ang mga ito sa isang swish. Tila ang primordial spirits na binanggit ng Dark Demonic Lotus. Mayroong hindi mabilang na bilang ng mga ito, at lahat sila ay sumugod sa kanilang dalawa. Hindi nila makita ang katawan ngunit naramdaman lamang ang mga ito. Pinaandar ni Grand Emperor Rowan ang mata ni Samsara, at isang patayong mata ang bumungad sa kanyang noo. Nakita niya sila. Duguan ang mga mata nila. Tumakbo. Daroon pa rin ang watawat ng tayan. Kinokontrol ni Grand Emperor Rowan ang watawat at isinama si Alex bago pasukin ang pagkubkob. Hindi na natiling walang ginagawa si Alex at nagpakawalan ng iba't ibang galaw. Walang isip. Pagkatapos, natuklasan niya na ang mga pamamaraan ng Budismo ay lubhang mabisa laban sa mga primordial spirit na ito at tila nagagawa nitong takutin ang mga nakakatakot na nilalang. Pagkatapos noon ay bumaba na rin ang Black Dragon Chief. Ang napakalaking katawan ng dragon na ito ay nabasag ng maraming bato sa seabed sa pamamagitan ng bomb. Kagad pagkatapos, umungol ito at tumakbo patungo kay Alex at sa iba pa. Gayunpaman, hindi rin niya mapigilan ang primordial spirits na bigyan siya ng hirap. Ano ang mga ito? Arg. The Asterisk Man. Primordial spirits. Tila pala ang primordial spirits. Arg. Lumingon si Alex at nakita niya ang hindi mabilang na mga primordial spirits na bumabagabag sa napakalakas na Black Dragon Chief.
Nakapagtataka, hindi siya nakatakas at nagpakawala ng malaking dagandong habang gumugulong. Tasibed. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay patuloy na dumudugo at ang kanyang kaluluwa ay nanginginig. Kawakas, maging ang kanyang pag-iyak ay nawala. Namatay siya. And just like that, patay na ang Black Dragon Chief. Naramdaman ni na Alex at Grand Emperor Rowan ang kanilang dugo nang masaksihan ang nakakatakot na eksena. Isa siyang powerhouse sa Advanced Onion Realm at miyembro ng Black Dragon Clan. Ang kitang-kita ang lakas ng kanyang katawan, ngunit namatay siya sa isang kisap mata na naiwan lamang ang isang kalansay. Go! Go! Sabi ni Grand Emperor Rowan na nanginginig ang mga labi. Ang dalawa sa kanila ay may mahinang paglilinang. Ito ay isang himala na sila ay buhay pa ngayon, ngunit ang primordial spirits ay hindi sila pinabayaan at pinagmamasdan pa rin sila ng may pag-iimbot sa malapit. Gayunpaman, si Alex ang kasalukuyang Buddha, at si Grand Emperor Rowan ay mayroon ding mga diskarte sa paglilinang ng Budismo. Tinabi ni Grand Emperor Rowan kay Alex, nagulat ka ba na alam ko ang mga diskarte sa paglilinang ng Budista? Kung tutusin, malamang hindi mo alam na isa akong monghe sa past life ko. Kilala mo ba ang Dragon Subdo ang Arhet? Alam ko. Daoji. Oo. Ako yan. Natahimik sandali si Alex. Gayunpaman, pareho silang magkapatid. Ang Grand Emperor Rowan ay si Daoji, samantalang siya ang Buddha. Ang dalawa sa kanila ay nakatadhana sa Budismo, kaya nagawa nilang harangan pansamantala ang primordial spirits. Go! 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 Tinabi ni Grand Emperor Rowan, sinabi sa iyo na ang lugar na ito ay magiging isang pinagpalang lugar para sa atin. Ang dalawang nakakainis na surot na ito ay mamamatay dito, at ngayon ay may natitira. Hindi rin siya magtatagal. Sumakay siya sa bandila at sumugod sa isang tiyak na direksyon. Sandali lang. Magpalit ng direksyon. Kakanan. Sabi ni Alex. Bakit? Isang misteryosong boses ang tila nagsasabi sa akin na pumunta ako doon. May tumatawag sa akin. Sige. Pakikinggan kita. Baka ang swerte natin. Nag-iba silang dalawa ng direksyon at mabilis na umalis. Tinundan sila ng mga primordial spirit na iyon, ngunit tumigil sila sa pagsunod sa kanila pagkarating sa isang lugar. Nakabaligtaran, sila ay tumakas ng galit na galit bilang. Kung sila ay natatakot sa ilang nakakatakot na pag-iral. Pumalik doon. Nang sumugod si Bridon at nakita ang mga buto ng bangkay ng Black Dragon Chief, agad siyang nanginig sa takot. Gayunpaman, malinaw niyang naramdaman na nagpunta si Alex sa isang malayong lugar. Ano ba? Ganito lang namatay ang matandang Black Dragon. Niloloko mo ba ako? Primordial spirits. Oh, my God. Mabilis na nagpatawag ng espada si Bridon. Isang tibak ang bumubuo ng 1,000,000 espada, at lahat sila ay nakapalibot sa kanya. Ginawa rin niya ang kanyang sarili sa isang espada at nag-set up ng isang sword formation upang labanan ang onrushing primordial spirits. Maya-maya, dumating din ang matandang babae na iyon at ang iba pa. Granny Heavenward. Nagulat si Bridon. Ha? Nandito na ang mga tao mula sa Heavenward Gate. Nais ni Bridon na umalis ng mabilis, ngunit hindi niya ito nagawa. Ang primordial spirits ay napakalakas. Hindi niya maisip kung paano nakatakas sina Alex at Grand Emperor Rowan. Natutulog pa kaya ang mga primordial spirit at hindi pagising sa oras na iyon? Ito ang tanging makatwirang paliwanag. Kaagad, ang primordial spirits ay nagdulot ng kaguluhan para sa mga tao mula sa Heavenward Gate. Sumigaw si Lola Heavenward, mag-ingat. Sila ay mga primordial spirits. Lahat, magporma at labanan ang mga kalaban. Pagkatapos ng isang post, sinabi niya kay Bridon, Master Chase, bakit hindi tayo magsanib puwersa? Sumagot si Bridon, sige. Kailangan nilang magsanib puwersa sa panahong tulad nito. Ang espada ni Bridon ay napakalakas at maaaring saktan ng primordial spirits. Si Lola Heavenward ay mayroon ding hindi mabibaylang kayamanan sa kanyang kamay.
Pagkatapos niyang ipatawag ito, napuno ito ng malaking nakamamatay na kapangyarihan. Gayunpaman, tila nagalit siya sa isang nakatagong Big Boss pagkatapos na makaranas ng malaking pinsala sa primordial spirits. Isang napakalaking primordial spirit, ang mga mata lamang nito ay parang dalawang maliliit na planeta. Tama, ang pares ng mga mata lang ang nakikita niya. Nagpakawala ito ng malakas na dagindong na yumanig sa langit at lupa. Boo! Samantala, maraming tao mula sa Eternal Dominion ang nasa Hive, kasama si Hailey. Sa sandaling iyon, ang siyam na Eternal Powerhouses ang nagtipon at dumaan sa Hive at the Eye of Nine Yin. Nakakita sila ng isang malaking kabaong, ngunit wala itong laman sa loob matapos itong buksan. Wala lang. Wala. How is this possible? Saan kaya napunta ang puso ng Fiendlord? Hailey's heart skipped a beat as she exclaimed, bakit napunta rin dito ang lalaking iyon? Sabi ng isang lalaki sa tabi niya, Hailey, sino yung lalaking sinasabi mo? Nakita niya ang ilang pahiwatig sa ekspresyon ni Hailey. Nagulat siya. Parang naging love affair sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. He is a very interesting guy. Maya-maya lang, nakarinig sila ng dagindong at nanginig ang langit at lupa. Boo! Ano yon? Ilang Eternal Powerhouses ang nagulat sandali. Napangiti ang isang matandang pari ng The Wisp, kung tama ang narinig ko, dapat ay ang sigaw ng Primordial Spirit King. Ang Primordial Spirit King ay hindi nagkataon. Tinira ng Fiendlord ang mundo at pinatay ang milyon-milyong Diyos sa malaking labanan sa pagitan ng mga primordial na Diyos at mga demonyo noon. Kinamumuhian ng Primordial Spirit King ang Fiendlord. Marahil ay hinahanap din niya ang puso ng Fiendlord. Primeval Lord of Heaven, forget about the Fiendlord's heart. Biglang sabi ni Hailey na nakangiti. Nagulat ang matandang pari ng The Wisp. Heavenbane, what do you mean? Sabi ni Hailey, nakuha ng aking kaalyado ang puso ng Fiendlord. Walang sino man sa inyo ang magtatangkang alisin ito sa kanya. Kakampi mo. Sino te? Ang kakampi ko ay lalaki ko, syempre. Ano? Heavenbane, nakahanap ka ng kasosyo sa paglilinang. Ang Primeval Lord of Heaven ay namangha. Ang lalaking kinagigiliwan ni Heavenbane ay hindi nangangahulugang simple. Mas magiging kamangha-mangha siya kung makuha niya ang puso ng Fiendlord. Ang balanse ng Eternal Dominion ay maaaring kahit masira. Primeval Lord, sa tingin mo ba hindi ko alam na tinanggap mo ang Bull Demon King para sakupin ang sinaunang daan? Nalantad na ang iyong sabuatan. Pinapayuhan kita na talikuran ang hindi makatutuhanang ideyang iyon dahil tiyak na mabibigo ka. Junior, tere na. Nang makita ng Primeval Lord of Heaven si Hailey at ang kanyang junior na nagmamadaling lumabas ng Hive, ang mukha nito ay kasing lamig ng yelo. Ang sekreto ng walang hanggang pinto ay nakatago sa puso ng halimaw na Panginoon. Maaaring ito na ang huling palatandaan. Hindi natin maaaring hayaang kontrolin ito ng tauhan ng Heavenbane, kung hindi ay mapuputol ang walang hanggang landas mula sa lahat tayo. Higit pa rito, ang kasalukuyang makalangit na batas ay walang awa at hindi kayang tiisin ang Eternals. Ang lahat ng mga Eternal ay malapit nang maabot ang kanilang pagkamatay. At ito na, huling pagkakataon natin. Ang mga salita ng Primeval Lord of Heaven ay hamatak sa puso ng lahat ng Eternal Powerhouses sa eksena. Bagamat alam nila na ang Primeval Lord of Heaven ay may hindi malinis na intensyon, hindi maitikaila na hindi pinahintulutan ng makalangit na batas ang mga Eternal. Wala sa kanila ang nakaabot nitong level ay isang tanga. Isang kabataang babae na nakaputi na may lantad na mga hita ang nagsabi, Primeval Lord, alam naming lahat na sinusubukan mong baguhin ang heavenly fate, ngunit hindi iyon makatotohanan. Ang makalangit na batas ay walang awa, at tinatrato nito ang lahat mga nilalang ng patas. Hindi ba't ang dating Heavenly Fate Pavilion ay namatay din sa isang gabi sa huli? Tinabi ng Primeval Lord of Heaven, Malika. Hindi ko babaguhin ang Heavenly Fate, kundi para kontrolin ang Everlasting Door. Gusto kong mabuhay ang lahat magpakailanman.
Lahat ay maaaring maging dragon o Diyos. Lahat ay maaaring makapasok sa walang hanggang pinto. Natigilan ng ilang eternal powerhouse nang marinig ang mga salitang iyon mula sa primeval Lord of Heaven. Nagulat sila, ang lalaking ito ay humawak sa isang katawa-tawang ideal. Ang isa pang eternal powerhouse ay nagsabi, Primeval Lord, ito ay isang imposibleng gawain. Ang mga normal na tao ay hindi maaaring tumawid sa everlasting door. Sila ay mamamatay kapag nalampasan nila ito. Paano nila matitiis ang pagdurog ng will of fate? Sabi ng Primeval Lord of Heaven, kaya kailangan ang mga sakripisyo. Sacrifice. Sacrifice ano? Ang buhay. Ha? Primeval Lord, nabaliw ka na ba? Ilang buhay ang kailangang ayalay noon? Consequently, ang Primeval Lord ay nagsabi, ang problemang ito ay madaling malutas sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa defracted na universo. Natigilan ng mga tao, ngunit sa sandaling iyon, may nagsabi, ang iba ay dapat mamatay sa ating lugar. Ang defracted na universo ay nasira sa unang lugar. Kung ito ay mawawasak, gayon din. Ito ay magiging isang mahusay na bagay na magtatagal sa mga panahon kung mapipigilan natin ang walang awa na makalangit na batas. Hanapin muna natin ang puso ng Fiend Lord, kung hindi, mawawala ng saysay ang lahat. Ang grupo ng mga tao, sa kabuuan ay 7 eternal, ay pansamantalang bumuo ng isang alyansa. Tapos, hinabol nila si Haley. Chaos Demon Realm. Tilola Heavenward at ang iba pa ay labis na napagod nang makita nila ang Primordial Spirit King na biglang lumitaw. Ang ganitong pag-iral ay hindi isang bagay na maaaring labanan ng mga taong tulad nila. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Pilasan mo, umalis ka na. Habulin mo yung 2 tao sa unahan. Lahat ng maliliit na Primordial Spirits ay tumakbo patungo sa Primordial Spirit King dahil sa hitsura nito. Nakapagtataka, nagsanib sila. Kaya naman, muling lumundag ang lakas ng Primordial Spirit King. Naglabas ito ng sinag ng liwanag mula sa malaplaneta nitong mata sa pagbuo ng Granny Heavenwards at iba pa na parang isang cosmic ray. Boom! Tarat-tarat! Isang pagsabog. Nasira ang formation sa isang malakas na boom. 30 o higit pang mga tao mula sa Heavenward Gate ang namatay kaagad. Takasan. Inihagis ni Brido ng kanyang espada sa Primordial Spirit King na nagpakawala ng 100,000 talampakan ng taas na sword light. Nang tatamaan na sana nito ang eyeball ng Primordial Spirit King, isang malaking phantom na kamay ang lumitaw sa tabi nito at hinawakan ang liwanag ng espada. Pagkatapos ay pinisil nito ang liwanag ng espada sa isang bola at nabasag ito. Corpse King of the Great Wasteland, lumabas ka. Galit na umungal ang Primordial Spirit King. Sa sumunod na sandali, isang malaking payat na kamay ang lumabas mula sa seabed sa harap ni Bridon at iba pa na parang isang matayog na bundok at walang awa na sinampal ang uwak. Ang tubig dagat ay umiikot ng husto, ang mga batas ay sumasabog, at ilang mga makinang na sirena sa kanilang paligid ay desperadong tumakas. Isang malakas na boom ang umalangaw-ngaw. Ang smack ay bumuo ng isang mas malaking bunganga. 12 ng higit pang mga buhay ang namatay, ngunit ang kanilang mga kaluluwa ay hinihigop ng malaking payat na kamay na iyon. Clang! Isang malinaw na tunog ang narinig. Ang mga tao ay tumingin ng mabuti. Sa sobrang takot nila, nakita nila ang 9 na kadena na nakapulupot sa puti at masalimuot na spelling ang nakaukit sa bawat kadena. Sila ay mahiwaga, sinaunang, at matamis na braso at puno ng mga batas, ngunit ngayon, ang isa sa mga tanikala ay basag. Ibinuka ng Primordial Spirit King ang bibig nito at muling umungal, sa wakas ay oras na para sa ating paghihiganti pagkatapos ng bilyon-bilyong taon. Lahat ng tao at buhay na nilalang sa sansinukob na ito ay nararapat na mamatay. Nasugatan din si Bridon dahil ang suntok na iyon kanina ay nakatutok sa kanya. Go! Lola Heavenward, natatakot ako na ang mga disipulong ito o ang sa iyo ay hindi maliligtas. Ingatan mo ang iyong sarili. Ayaw ituloy ni Bridon ang laban. Nagmamadali siyang umalis sa harapan ng Corpse King of the Great.
Ang mga tanikala ng wasteland ay ganap na nabali. Kinuha pa niya ang mahiwagang treasure storage at isang piraso ng buto bago siya umalis. Umaasa ako na ang kabaligtaran na buto ng Black Dragon ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa kritikal na sandali. Bush! Tibridon ay sobrang tuso din. Tumalon siya sa karamihan ng Heavenward Gate at tumakbo para sa kanyang buhay. Tulad ng kasabihan, hindi ko kailangang tumakbo ng mas mabilis kaysa sa mga kalaban. Kailangan ko lang tumakbo ng mas mabilis kaysa sa mga kasama ko. Iniunat ng Primordial Spirit King ang hindi nakikitang kamay nito at mahigpit na hinawakan ng karamihan. Ginamit ni Bridon ang Heavenward para alisin ang pagtugis ng Primordial Spirit King. Lola, pinandilatan siya ni Heavenward, ngunit magagawa lang niya iyon kapag hinabol siya ng Primordial Spirit King. Tinunggaban pa niya ang kanyang mga alagad at inihagis sa likuran. Nakatakas sina Bridon at Lola Heavenward sa nakamamatay na sementeryo sa wakas, ngunit may mabibigat na casualty. Mayroong 500 eksperto mula sa Heavenward Gate, ngunit 20 lamang sa kanila ang nabubuhay ngayon. Nanlilisik sa galit ang mga mata ni Lola Heavenward. Go! Makukuha ko ang puso ng Fiendlord. Sumagot si Bridon, Lola, wala kang final say, di ba? Nagalit si Lola Heavenward. Hindi kita pinanagutan sa paggamit ng aking mga disipulo sa sekta, tumakbo ka para sa iyong buhay ngayon lang. Tanging ang puso ng Fiendlord ang makakabawi sa malaking pagkawala ng aking Heavenward Gate. Tumawa si Bridon. Yung mga may kakayahan na karapat-dapat na angkinan ng kayamanan. Alamin natin kung sino ang may kaya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumakbo siya pasulong. Nararamdaman niya pa rin ang presensya ni Alex. Kapag tinakasan ko si Lola Heavenward, saan siya pupunta para hanapin ang puso ng Fiendlord? Haha! Bush! Umihit si Bridon ng isang matalim na espada at mabilis na nawala. Hindi pumayag si Lola Heavenward pumunta siya, kaya hinabol niya ito kaagad. Hinabol sila ng natitirang mga disipulo ng Heavenward Gate, ngunit mas mabagal sila. Sa makatuwid, maaari lamang silang maghanap sa daan. Sa sandaling iyon, pumasok sina Alex at Grand Emperor Rowan sa isang mahamog na puting lugar. Tinabi ni Grand Emperor Rowan, ang mga batas at aura dito ay napakakapal. Sa tingin ko, ito ay 100 beses na mas mabilis kaysa sa labas kung maglilinang ako dito. Nalampasan ko na naman. Naabot niya ang 81 antas ng Dominant Realm sa isang iglap. Hindi nakaimik si Alex. Tinasadya ako ng biyanan, di ba? Bakit hindi ko maabsorb ang anumang kapangyarihan ng mga batas dito sa halip? Sabi ni Alex, the asterisk man it. Tiyak na nasa likod nito ang nakakatakot na puso. Pakiramdam niya ay hindi mapigilan ang pagtibok ng kanyang puso. Isa pa, bumibigat ang tibok ng puso. Parang tambol ang pintig ng puso. Haha! Nalampasan ko na naman. 82nd level. Holy crap! Father-in-law, sigurado ka bang tama ang cultivation mo? Hindi ito ilusyon, di ba? Paano pwede bang ganun kabilis? Wala pang 1 minuto ang nakalipas, tama ba? Sabi ni Grand Emperor Rowan, ito ang kapalarang sinasabi ko. Ito ang banal na ambon ng Diyos ng Fortune, ngunit hindi ko inaasahan na hindi ka magkakaroon ng swerte sa kapalaran na ito. Hindi bale na. Paprotektahan kita. Ay nako. Lumagpas na naman ako. 84th level na ngayon. Hindi nakaimik si Alex. Noon lang, naramdaman nilang may humahabol sa kanila. Si Bridon Chase iyon. Ayaw niya lang kaming iwan. Takbo. Mabilis. Pumangon ka dito. Ipinatawag ni Grand Emperor Rowan ang watawat na iyon para sa isang pinabilis na paglalakbay at hinayla si Alex pataas. Kailan pinasok niya itong puting fog kanina, iniligpit niya ang bandila dahil sa tuloy-tuloy na pag-upgrade sa maikling panahon. Ngayong nakasakay na siya sa bandila para makatakas, bigla niyang nalaman na ang bilis niya ay grabe. Apektado ng foggy white area na ito. Maging ang kanyang paningin at banal na kamalayan ay nagambala.
Tinawag niya itong foggy white area dahil nasa seabed ito na halos walang visibility. Pakiramdam niya ay bumagsak siya sa isang pool ng gatas. Boom! Tarat-tarat. Isang tunog. Ang watawat ni Grand Emperor Rowan ay tumama sa isang bagay na hindi kilala. Agad silang bumagsak at muntik ng ma-accident. Inactivate nila ang X-ray vision na ginawang mas mataas ang kanilang visibility kaysa sa iba. Kailan tumingin sila, halos mapasigaw sila. Tumama ang watawat sa isang higanteng may 8 armas. Mukha itong mabangis sa unang tingin. Ang katawan nito ay tiyak na mas matigas kaysa sa kanila, hindi pa banggitin ang antas ng paglilinang nito. Roar! Ang halimaw na iyon ay umungal at hinampas ang patpat sa kamay nito. Umalis ka sa daan. Nagtama ang mga palad nila at humiram ng lakas para makaiwas sa suntok. Pagkatapos, nakakita sila ng isang patpat na kasing laki ng bundok na dumudurog ng malakas sa lupa. Ay nako! Gaano kalakas ang lakas na iyon? Ang isa pang kanyon ay lumitaw mismo sa lupa. Takbo! Mabilis na natukoy ni na Alex at Grand Emperor ang direksyon at mabilis na tumakbo, ngunit sa hindi inaasahan, ang 8 armadong halimaw ay hindi mabagal. Umalis ito gamit ang 4 na paa sa napakabilis na bilis. She asterisk T. Anong klaseng halimaw ito? Pareho silang sumugod kay Bridon na humahabol sa kanila. Mahina ang visibility ng lugar na ito, at walang X-ray vision si Bridon. Makikilala lang niya ang direksyon base sa marka sa katawan ni Alex. Sa pagkakataong iyon, naramdaman niyang papalapit sa kanya si Alex, kaya naisip niyang naliligaw si Alex. Nakaramdam siya ng labis na pananabik nang mabangga siya ni Alex. Lumalakad ka sa bitag. Akin ang puso ng halimaw na Panginoon. Tuwang-tuwa si Bridon. Kumalaw siya nang makalapit si Alex. Gayunpaman, tumalikod si Alex at biglang nagtungo sa ibang direksyon ng halos 100 metro na ang layo niya kay Bridon. Ha? Natuklasan niya ba ako? Tinusubukan niyang tumakbo. Hindi ganoon kadali. Agad na sinunggaban ni Bridon si Alex, ngunit sa sandaling iyon, isang matinding krisis ang lumitaw sa kanyang likuran. Ang kanyang cultivation ay nasa Onion Realm, at matagal na niyang narating ang punto kung saan ang kanyang 7 pandama ay masigasig at nagkaroon ng potensyal para sa maagang pagtuklas ng krisis. May umamba sa akin. Agad namang nag-react si Bridon at ibinaba ang kanyang espada sa likod. Clang! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw. Napagtanto ni Bridon na nataman niya ang isang napakalaking tansong kampana. Napakalakas ng depensa ng kampana. Bahagyang pinabagal ng kanyang espada ang copper bell, ngunit agad itong natakpan muli. The asterisk man. Lola Heavenward, are you trying to fight me to the death? Alam niyang kayamanan iyon ni Lola Heavenward, kaya agad niya itong pinagalitan. Gaya ng inaasahan, boses ni Lola Heavenward ang nanggaling sa likuran. Hindi kita sasaktan hanggat nagbibigay ka. Sa puso ng halimaw na Panginoon. Galit na galit si Bridon. Bullshit. Matandang dalaga, sa tingin mo ba natatakot ako sa iyo? Pagkatapos, pareho silang lumaban mula sa malayo sa dagat ng puting fog. Gayunpaman, biglang tumili si Lola Heavenward pagkatapos ng ilang galaw. Isang halimaw ang sumulpot at humawak sa kanyang baywang, kinurot siya na parang clay figurine sa kamay nito. Hay nako! Ano ang bagay na ito? Go to hell! Natigilan si Lola Heavenward dahil hindi pa siya nakakita ng ganoong halimaw. Mabilis niyang nakontrol ang mahiwagang kayamanan at hinampas ito. Ito ang tansong impyerno na may kamanghamanghang depensa, ngunit nakasalubong nito ang karibal nito sa pagkakataong ito. Ang mga halimaw ay may kabuoang 8 armas. Hinawakan nito ng 2 braso ang tansong kampana bago ito bamuka at kumagit. Basag! Basag! Si Lola Heavenward ay natakot. Sa kanyang sorpresa, ang halimaw na iyon ay agad na lumikha ng malaking pagbubukas sa natal magical treasure pagkatapos ng ilang kagat. Ang mga ngipin ng halimaw na ito ay nakakatakot, ito ay lumulunok at nilamon ang kalahati ng tansong kampana sa isang kisap mata. The asterisk man ito. Si Lola Heavenward ay baliw na parang basang inahin.
Bilang karagdagan, ang natal magical treasure na nawasak ng kagat ay napinsala din ang kanyang kaluluwa sa isang tiyak na antas. Mabuti na lang at mabilis niyang nataman ang halimaw at naputol ang isang braso nito habang sinasamantala ang katotohanang kinakain lang nito ang tansong kampana. Pagkatapos ay tumakas siya, ngunit sa sumunod na segundo, galit na galit ang halimaw. Bukod dito, ang naputol na braso nito ay gumaling din sa nakikitang bilis. Mabilis itong tumubo ng bagong braso. Anong klaseng halimaw yan? Takbo. Natakot si Lola heavenward. Ang Chaos Demon Realm ay delikado lang. Hindi niya alam kung alam ni Bridon ang pag-iral ng halimaw na ito, ngunit ngayon, ito ay nasa mainit na pagtugis sa kanya at mas mabilis pa sa kanya. Kung gusto niyang makatakas, kaya lang niya munang malampasan si Bridon. Bridon Chase, sayo ang puso ng Fiendlord. Ayoko na. Sumigaw si Lola heavenward sa likuran niya, napakakakaiba ng lugar na ito. Natatakot akong malagay sa panganib ang aking mga disipulo, kaya't umalis ka muna. Nanunuya si Bridon sa narinig. Old Virgin, I don't believe you. Gayunpaman, medyo bumagal siya nang hindi sinasadya. Dahil dito, naabutan siya ni Lola heavenward at nilagpasan siya ng isang haplos, tumatakbo pasulong ng hindi lumilingon. *man. *. Ang daya mo talaga. Pero, matandang dalaga. Mali ang direksyon na tinatahak mo. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang isang matinding problema. Hindi hinahabol ni Lola heavenward si Alex ngunit tumatakbo papalayo sa halimaw na nasa likod niya. Boom! Tarat-tarat. Isang tunog. Hinawakan ng halimaw ang lupa gamit ang apat na paa nito at tumalbog ng malakas, tumalon ng mataas. Pinaril nito ang isang mahabang sibat sa braso nito. Buzz! Ang mahabang sibat ay binaril mismo kay Bridon. Nakaramdam ng adrenaline rush, buong lakas na gumulong si Bridon sa lupa bago niya ito naiwasan ng masama. Pagkatapos, sinunog din niya ang kanyang vital energy at mabilis na tumakbo. Thud! 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 Muling naabutan ni Bridon si Lola heavenward at nagmura, "Old hag, you tricked me. Ang tuso mo talaga bilang isang Zorro. Ano ang pinagmula ng lalaking iyon sa likod?" Sabi ni Lola heavenward, "Malamang tatay mo yon. ****. Matandang birhen, asawa mo yan." Dahil dito, may itinapon si Lola heavenward ng biglaan. Whoosh! Ang lugar sa likod niya ay agad na naging maputik na latian. Pagpasok pa lang ni Bridon, dumanas siya ng kapahamakan. Tapos, sa isang iglap ay sumugod din ang halimaw na iyon sa kanya. Dagendong. Parg. Habang tumatakbo sa unahan, narinig ni Lola heavenward ang kahabag-habag na sigaw ni Bridon. Kahit na hinampis niya ang kabaligtaran na buto ng Black Dragon, ang 8 armadong halimaw na iyon ay parang insekto lang. Kaya niya, hindi masira ang depensa ng halimaw na iyon. Ilang sandali pa ang hiyawan, at tuluyan na itong tumahimik. Ang master ng henerasyon ay namatay mula sa hindi kilalang dahilan. Sa isang iglap, naramdaman ni Alex na gumaan ang kanyang katawan. 2 Onion powerhouses ang nagmarka sa kanya dati. Palagi niyang nararamdaman na may nag-e-espya sa kanya, ngunit nawala na ang pakiramdam na iyon kasabay ng pagkamatay ng 2 Onion powerhouses. Piyanan, mukhang patay na ang 2 iyon sa Onion Realm. Sabi ni Alex kay Grand Emperor Rowan. Ha? Sabi ko na nga ba? Sa amin, ito ay isang sagradong lugar na may pinakamataas na kapalaran. Paano na ang 2 piraso ng papatayin tayo ng basura? Gayunpaman, iniisip ko kung hinahabol pa rin tayo ng halimaw na iyon, sabi ni Grand Emperor Rowan. Napakadelikado ng lugar na ito. Bakit hindi tayo magpahinga saglit dito tapos mag-level up agad? Kailan I transcend into the Onion Realm, I will have the power to fight it. Gaano katagal ito? Sa tingin ko, tapat na siguro ang 1 minuto. It's going to take 1 minute to reach the Onion Realm. Ha? Nagulat lang ako. Ayos lang. You should level up. Si Grand Emperor Rowan ay talagang isang napakalakas na nilalang.
Tinadya niya talaga nung sinabi niyang magle-level up siya. Walang magawa, pinanood siya ni Alex na pumasok sa Onion Realm. Hindi niya lang binigyan ng paraan ang mga tao na makalabas ng ganoong naipon na lakas. Tino kaya ang nag-level ng tuloy-tuloy sa ilang salita lang tulad niya. Kahit na ang paglalaro ay hindi kasing bilis nito. Gayunpaman, siya ay si Grand Emperor Rowan, ang polygamist. Heavenly Emperor, ang pinakamalakas na halimaw sa sinaunang panahon. Hindi maniniwala si Alex kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata. Pagkatapos noon, nakita ni Alex ang anino ng puno na lumitaw sa likod ng Grand Emperor Rowan. Nagulat siya. Mayroon din siyang puno sa kanyang isip palasyo. Bukod dito, dalawa sila, ang Chaos Tree at Ancestral Body Tree, ngunit tila wala sa kanila ang kasing kahanga-hanga ng punong ito. Ito ba? Ito ba ang Primordial Tree? Sa sandaling iyon, ang madilim na demonyong Lotes ay natigilan din. Ang pagkakaroon ng Primordial Tree ay hindi kapani-paniwala. May sabi-sabi na ito ang ugat ng sansinukob. Hindi lamang nagulat ang maitim na demonyong Lotes, ngunit naantig din ito. Pagkatapos ay sinabi nito kay Alex, ang Primordial Tree ay ang ugat ng universo, naglalaman ito ng pinakapangunahing mga primordial na batas. Agawin mo ang Primordial Tree para sa ating sarili, tiyak na tataas ng husto ang ating lakas. Tagayon, gagawin natin ang lahat ng gusto natin sa buong mundo. Hindi natinag si Alex. Siya ang aking biyanan, sagal niya. Umisi ang maitim na demonyong Lotes, biyanan, aking A*S. Ang isang ama at isang anak na lalaki ay maaaring tumalikod sa bawat isa. Iba sa harap ng totoong daw. Pilasan mo. Mag-strike kagad habang ang kanyang cultivation foundation ay hindi matatag pagkatapos niyang tumuntong sa Onion Realm. Siguradong maaagaw mo ang Primordial Tree sa tulong ko. Save your breath. Ikaw. Kasuklam-suklam. How dare you suwe sa akin? Fine then. Lalamunan ko ang kaluluwa mo ngayon at saka aagawin ang Primordial Tree. Haha. At saka, nasa iyo na ang puso ng Fiend Lord at malamang natatantong sa Everlasting Realm. Ako nakamit ko ang aking layunin sa Eye of Nine Yin. Alex Rockefeller, ikaw ang hindi nagpapahalaga sa sarili mo, kaya huwag mo akong sisihin. Pinalak kong hayaan kang mabuhay ng ilang araw noong una. Inihayag ng maitim na demonyong Lotes ang tunay na kulay nito. Bigla itong lumabas sa katawan ni Alex. Bahagyang umindayog ang malaking maitim na Lotes, ngunit nagbunga ito ng napakalaking kapangyarihan ng demonyo. Higit pa rito, ang lugar na ito, ang malagatas na puting mahamog na lugar ay umaalon at umatras dahil sa hitsura nitong itim na Lotes. Alex Rockefeller. Ikaw ang aking host. Lalamunan kita. Sabi ng maitim na demonyong Lotes, kung gayon, dadalhin kita sa tuktok ng daw at makamit ang kawalang hanggan. Isaalang-alang ito bilang isang pabor na binayaran. Kagad pagkatapos, binalot nito ng husto si Alex. Kasuklam-suklam. Noon lang, biglang binuksan ni Grand Emperor Rowan ang kanyang mata. Ito ay ang ikatlong mata, isang patayong mata sa kanyang. Noo, ngunit nakakagulat, naglalaman ito ng dalawang mag-aaral. Ang mata ni Samsara ay malamig na tumitig sa madilim na Lotes ng demonyo. Ha! Mukhang naramdaman ito ng Dark Demonic Lotes, kaya mabilis itong lumingon. Kasabay nito, wala itong nakitang kakaiba kay Grand Emperor Rowan. Buti pa siya, at nakapikit ang mga mata. Pamantong hininga ang Dark Demonic Lotes at sinisi ang sarili sa pagiging paranoid. Nakatuon ito sa paglamon kay Alex, ngunit pagkatapos, muling iminulat ni Grand Emperor Rowan ang kanyang mata. Kasabay nito ang pagkinang ng tirek na mata na iyon. Isa itong misteryosong simbolo. Buzz. Ang simbolo ay naging isang hola at tinakpan ng madilim na demonyong Lotes at Alex. Ha! Nagulat ang maitim na demonyong Lotes at agad na nag-react, sinusubukang iwaksi ang hola na inihagis ni Grand Emperor, ngunit hindi nagtagal, napagtanto niyang may hindi tama. Ano ito? Takes eternities. Ang Dark Demonic Lotes ay nabigla.
Akala ko ang 6 eternities ay nasira at napahamak noon pa man. Paano ka? Sabi ni Grand Emperor Rowan kay Alex, Alex, maghintay ka. Ang maitim na demonyong lotus na ito ay hindi nakakatakot. Magkapit-bisig tayo at dalisayan ito. Nasa dilema si Alex. Nagkaroon ng affair ang Dark Demonic Lotus. Hindi, ito ay nakaugnay sa 3,000 lotus sa loob ng kanyang katawan at makokontrol din ang 3,000 mundo ni Alex. At saka, ito ay makapangyarihan. At kilala siya tulad ng likod ng kamay nito. Matagal nang alam ni Alex na ang demonyong ito ay isang potensyal na banta. Parang wala siyang naisip na solusyon. Naisip pa niya ang hindi mabilang na mga solusyon sa mga kababaihan sa kanyang pamilya, ngunit nabigo siyang mag-isip ng perpektong solusyon sa huli. Dahil dito, wala pa rin siyang solusyon nang sumapit sa kanya ang tunay na panganib. Ngayon, anong dapat kong gawin? Mamatay. Hindi ko matatanggap. Paano ko matatanggap? Hinding-hindi ako magiging paanang pusa ng iba. Hindi na siya makakita sa labas ngayon ngunit naririnig niya ang sinabi ng kanyang biyenan, sabi ni Grand Emperor Rowan. Kumbaga, siya. Parang may solusyon. Buzz. Galit na galit ang maitim na demonyong lotus. Parang may nagbubuklod dito. Hindi sumuko si Alex nang walang pakikibaka at sinubukan ng iba't ibang paraan. Kailangan niyang subukan ito kahit nasa presyo ng buhay at kamatayan. Tar-eret, boom boom. Boom. Sunod-sunod na tunog. Iyon ang tibok ng puso ng Fiendlord. Masigla itong tumibok na para bang ang puso ni Alex ay mabilis na tumatakbo at naglalagay ng malakas na pagtutol. Forget what they doing, keep on doing it.